ang kinabuhi nga wala nimo tagaig kahulugan, wala nimo gi-interpret, wala nimo gi-analyze, wala nimo gi-examine. Why ayo nga kinabuhi? Literary criticism. Unsa ang literary criticism diha sa natad sa pag-analyze sa usa ka literature? Ang literary criticism, the paradigms and the possibilities. Buot pasabot, kini ang pag-interpret sa usa ka teksto diha sa literature nga puno sa mga katahap, kahibulong ug mga posibilidad. Ngano una-unsa ug giunsa pagbuhat sa author diha nato makita sa usa ka kritisismo. Ang literary criticism is the study, discussion, evaluation, and interpretation of literature. Daghang klase sa mga kritisismo, pero usaray tumong. Ang estudyohan, ang pag-discuss, ang pag-evaluate, ug ang pag-interpret sa literature aron makamugna og bag-ong kahibulungan, bag-ong meaning, kahulugan sa usa ka literature. Daghang mga classification nga atong i-evaluate tungod kay ang literature doon na may genre. Doon naman tayo mga prose, poetry, daghan pang klase itong atong na-discuss last time. Pero ang pinakanindot dinhi sa kritisismo nga ikaw ang mubasa, ikaw ang mo-judge kung doon na ba'y value kanang imong gibasa. Meaning, ikaw karon mag-interpret base didto sa mga kritisismo nga imong gamiton. Ang literary criticism nagapangutana sa literature kung duna ba gyud siya bugat nga kahulugan. Kung duna kini bugat nga kahulugan nimo nga ikaw mibasa, then you find meaning of life. Because literature itself is life. In other words, literary criticism is a method used to interpret any given work of literature. Gani, daghan pa kayo mga kritisismo, daghang mga lenses. Tungod kay ang kritisismo, usa ni siya ka lens, usa ni siya ka teleskopyo, didto nato siya tan-awon, didto nga angle nato siya tan-awon, aron mabuhatan nato siya bag-ong kahulugan. Nganong kinahanglan nato i-analyze ang literature? Why do we have to analyze everything? Nagbut pasabot ba tanan natong nadunggan, tanan natong nakita, atong na-feel, atong i-analyze? Ang nagpauso ni ini si Socrates. Na talking about experiences enhances our enjoyment of them. Malipay ta tungod kay ato mang na-experience. Bidugang pa siya niingon siya nga, ang kinabuhi nga wala nimo tagaig kahulugan, wala nimo gi-interpret, wala nimo gi-analyze, wala nimo gi-examine. Why ayo nga kinabuhi? The life which is unexamined is not worth living. Nagbut pasabot nga kinahanglan sa kinabuhi ang usa ka nindot nga experience aron nato siya matagaan og kahulugan. Kay didto mismo sa kahulugan, didto nato bation ang kalipay. Ingon ni ana ang literature. Higugmaon nato ang mga experiences, atong mga kaagi, ato siyang i-savor, tungod didto man ang kalipay. Okay? Literary criticism helps us to understand what is important about the text. Dili lang nagbut pasabot nga gipabasa ta sa atong instructor tungod kay giingnan ta nga basahon, it's a part of the requirement. Nagbut pasabot kini
nga gipabasa ta tungod kay dunay kalabutan ang teksto diha sa atong kinabuhi. Kung unsa atong gibasa, mao kana ang atoang tagaan ug kahulugan diha sa atong kinabuhi. Okay? In terms of structure, tanaw na to ang structure, tanaw na to ang konteksto, ang social, economic, ang historical. So for example, doon na tayo short story nga basahon. Atong tanawon ang setting, nganong diha siya nahitabo. Atong tanawon ang mga characters, nganong kana man nga klase nga karakter ang gipili sa author nga ibutang dinha. Nganong palahubog man, nganong pobre, nganong nagsud-an man sila og asin, nganong nagsaging-saging lang man sila, bahalag labing, basta labing, saging-saging. Pilay edad sa author? Makaapekto ba ang iyahang edad diha sa paiyahang pag-istorya? Kanus-a nasulat ang iyahang gisulat? Kay basin uroy og nakaepekto pud na didto sa iyahang gisulat. Kanus-a history. What is written? Unsay naa diha? How the text manipulates the reader. Kung muingon ko karon din og si Istong ningkatkat sa mangga nga puno sa bunga. Ang mga bunga wala pay liso. Karon si Istong iyahang gidad-an og asin, sili ug suka. Nagkuha si Istong og iyahang mangga tapos iyahang gipanitan, giingkit niya, gituslo niya dito sa sili, asin ug suka. Dihang dapita, giunsa man ka pagmanipula sa author? Mintubod ba ang imuhang laway? Naglaway naman hinuon ka no? Nya ni katawa pa jud ka. Tungod kay nakarelate ka sa usa ka higayon ni ana nga sa imuhang kaagi didto namalitang kag mangga pura kag si Istong. Dinha ang dapita karon nato makita nga ang teksto nga atong gibasa duna siya'y kalabutan dinhi sa ato ang kaagi, sa atong mismo nga kinabuhi. Mao gani na nga ayaw lang pagbasa tungod kay gipabasa ka. Gibasa nimo tungod kay gusto ka mahibalo. Gusto ka makiglambigit, makig-connect dito sa text ug sa imong ibasa. Ug sa pagkahuman nimong basa sa usa ka istorya sa gugma, nitulo ang imuhang luha. Diha nato makita nga unsa ka powerful ang text, ang words nga imong gibasa tungod kay naapektuhan ka. Okay? Ingon ni ana ka powerful ang literature. Ibalik subay ang mga kaagi diin atong tagaan og kahulugan. Kay mismo ang kahulugan sa literature mauman ang kinabuhi. Therefore, literary criticism helps us to understand the relationship between the authors, the readers, and the text. Diha nato makita di ay nga kanindot ba day mo basa sa usa ka literature? Tululan day na sila kabuok, ang nagsulat, ang nagbasa ug ang teksto. Doon na sila'y relasyon. Doon na mo'y relasyon. The act of literary criticism ultimately enhances the enjoyment of our reading of the literary work. Dili lang kay mao lagi to, gipabasa ra ka, but try to savor the text, i-enjoy ang text aron siya mahimo siyang makabuluhan. Literary criticism has two main functions. One is to analyze, study, and evaluate works of literature. Ato siyang i-analyze, ato siyang studyhan, ato siyang evaluateon. Okay? Second is to form general principles for the examination of works of literature.
Dinhi nato makita kung unsa man jud ay ang gusto ipaabot sa usa ka author unsa iyang tema. Oh, unsa iyang tema, unsa iyang gusto ipaabot, unsa iyang gusto sukit-sukiton sa kinabuhi. Nganong iya nang gisulat. Diha nato na makitaan sa ato ang pag-criticize or critic sa usa ka trabaho. Now, what is literary theory? The capacity to generalize about phenomena and to develop concepts that form the basis of interpretation and analysis. In this instance of a literary text. Ang literary theory mao kini ang mga lensa nga atong i-discuss karon aron makapurma ta og interpretation analysis sa usa ka trabaho, sa usa ka minugna, sa usa ka literature, sa usa ka poem, ka balak, usa ka short story. Mao ni trabaho sa literary theory. Puros ra ni sila mga panaghap sa mga nahitabo. Ana siya. So you're going to study 8 paradigms. Actually, daghan pa kaayo. So, ang una, ang formalismo. Second, Marxism. Feminism. Psychoanalytic. Cultural criticism. Structuralism. Post-structuralism. Archetypal. But there are many more. Author intention, tanaw na to na. Reader response, biological, cognitive scientific, mo ni atong matanawon nga butanga. Moralist, queer, socio-political, sociological, and so many more. Dinhi nato tan-awon karon ng mga klase-klase nga mga lenses aron ma-analyze nato, ma-interpret nato ang usa nga kagibasa. Kaya ang problema man gud nato, mubasa lang ta, ingnon lang ta sa maestro o maestra nga kinsa ang author, kinsa ang characters, asa nahitabo, unsa ang plot. Nana lang no. Kana ang approach nga gigamit sa maestro o maestra, formalismo ra kayo na siya nga approach. Tan-aw lang sila sa form, character, setting, plot, enuma, resolution. Mauna siya. Pero naapay lain kani mga Marxismo, feminismo, psychoanalytic. Ang isa ka short story, pwede na to siya i-analyze sa 8 ka mga paradigms. Nana siya. Pero saon? No, di ba? Saon. These are the 4 critical variables of literary theory and criticism. Dunatay world. Ang kalibutan. Dako kaayo ang kalibutan. Pero tungod sa kadako sa kalibutan, ang kalibutan na nag-iya og kinabuhi. Tungod sa kadako sa kalibutan, komplikado kaayo ang nagpuyo niini. Dunay kinabuhi, dunay kamatayon. Dunay kalipay, dunay kagul-anan. Musubang ang adlaw sa silangan, musalop pud sa kasadpan. Dunay kangit-ngit, dunay kahayag. Dunay kanang mag-inusara ka, dunapoy bibo mo kay daghan mo. Kasakit, kalipay, kaguol. Inana ang kalibutan. Pero kay tungod kay ang kalibutan, what sinanggo man kaayo. Gitagaan niya og hint og clue ang tao. Mao ni ang author. Siya karon ang mag-interpret, siya karon ang magsubay, magsugilon sa panghitabo sa kinabuhi na asulod sa kalibutan. Mao karon ang trabaho sa magsulat, ang author. Pag-abot sa author dinhi dunay ginatawag og text. Mao kani iyang output. Ang iyang teksto. Pero makita niyo diri na ay other text because ang text nga gisulat sa author dili lang kana ang text mismo, duna pay kahulugan. Dunay laing kahulugan mo gay nang natudluan ta og figures of speech. Kay tungod diri na nakita sa other text. Ang other text mao kana ang teksto nga gisulat sa author pero ang mag-interpret ang mubasa. Inana.
Maingon ang author diha nga mura man kag unggoy. Mura man kag unggoy. So ikaw nga mobasa imong interpret nganong nagkaingon man ang author nga mura siyag unggoy. Tingali, hilig siyag saging. Na siya pagkaulit pagkadalo gamay. Kanang tawhana murag unggoy tungod kay dili kabalo manghatag. Mao na karon ang other text. Dinhi ang dapita natay ginatawag og real world. Real world. Nya nato tan-aw nato diri ang text objective reality. Dinha sa real world mao ni ang atong nakita sa atong mga mata. Mao ni ang sitwasyon sa kalibutan nga nakita sa atong mga mata. Dunay patay, dunay kagutom, dunay COVID-19, nagtinakdanay tanan, paghuman nga zombie ng tanan. Mauna ang kalibutan. Sa politics, dunay korupsyon, dunay hakog sa gahom, dunay ulit sirok sa gahom, di ka ba lumanghatag, ang iyang kaugalingon lang ang iyahan nakita. Muna ang real world, kamatay, kasakit. Karon, tan-awon ni muna ang reality. Nganong gisulat na sa author? Unsa gyud ang tinuod nga to konteksto? Unsa gyud ay katinuod ning kagutom? Duna gyud bay tinuod nga kagutom? Duna ba gyud tinuod na kasakit? Kana nga sitwasyon, kani nga context, kani mo na say its context. Duna ba gyud kani exist ba gyud kani mga kasakit sa kalibutan? Duna tay beyond the world because dunay mga teksto nga gigamit sa author nga ihagbong niya og simbolo. Simbolo lang ang tanan. Example, sa usa ka istorya sa kinatapusang parte sa istorya, dunay babae tapos dunay lalaki. Isog kaayo ang lalaki tapos diha sulod siyang kwarto ang babae naghilak. Unsay nasa inyong huna-huna? Pwede sila nga nag-away, pwede sila nga naglalis, naghilak. Pagka kinatapusang gutlo sa sugilanon, nahagbong ang botelya. Mingkagay dinha sa simento. Og nahuman ang istorya. Mauna karon ang beyond the world. Ang pagkagay sa usa ka baso sa botelya diha sa simento naghatag karon dinhi sa huna-huna sa usa ka reader kung unsa ang tinuod nga nahitabo. Pero he thinks of possibilities. Ayan. Posibilidad lang nga ang pagkagay usa ka simbolo sa pagbuwag sa usa ka relasyon. Ang pagkagay usa ka simbolo sa kunis-kunis sa usa ka kasing-kasing. Ang pagkagay usa ka simbolo sa pagtulo sa luha. Ingon ni ana ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Yan. And this blue text nga nasa ubos, ato kana siyang isa-isahon didto sa sunod nga slides. Understanding the map. Yan. The work itself is placed in the center because all approaches must deal to some extent or another with the text itself. Kung doon na kayo sa kasigulanon, ang imong sugilanon, imong short story, ibutang ka na tunga sa lamesa. Dili siya ipakilid kay mahagbong ang sugilanon. Ibutang ka na sa tunga sa lamesa tungod kay ang every corner of the table captures the possibilities. Mga paradigms, mga interpretations, mga kritisismo dito na to ibutang sa kilid sa lamesa. Tabangan na to ang sugilanon nga gibutang dira sa tunga sa lamesa. Mura ba siya og flower base? Na kay flower base ayaw gyud na ibutang didto sa
tumoy sa corner kay mahagbong na. Hagbong. Wala na tay kritisismo ni ana. End na, nahagbong naman. Kung ibutang ni mga dito sa tunga sa lamesa, dunay daghang posibilidad na upat ka corners na ako'y patuyok. Dito magtuyok karon ang mga kritisismo. Diri mo sulod ang formalism and deconstruction. Ayan. Ang formalismo mo to kung giingon ganina, mangutana lang siya sa plot sa story, characters, sa resolution, sa iyang intro, iyang body, ito iya mo na iya pangutan-on. Ang deconstruction pod, lahi pod. Kay na kay sugilanon iyang usbon. No, na kay sugilanon karon. Ako mubasa ko, applyan ako siya og deconstruction. Ako siyang usbon. Sample. Mingon ka og mga talatag example sa mga western nga mga kuan ha. Sample Snow White. Snow White. Applyan ta nag deconstruction. Himuon na to na siya Maleficent. Maleficent. Inana siya. Inana ang deconstruction. Dunay text, dunay sugilanon, atong applyan og lain, ato siyang lahion, i-deconstruct mo to siya. Bag-o na pud siya nga istorya. Mauna nga ang mga istorya walay kahumanan. Yan. Next is historical. Ang historical mo to, mubasi ta didto sa history. Nganong nasulat sa author, maybe the author has witnessed some parts of the history. Nganong nakasuwat siya aning tawhana, nabura man ni siya og si Rizal sa una perti man bright ta. Ning trace back day siya sa history. Na may Bonifacio bra si Bonifacio ni pati mang isog man kayo. Ni trace back siya sa history. Pwede pud na to sa gulan dire sa history kana bitaw mga post-colonialism nga mga work. Kana mga Maid's Eve, kana mga inana. Mauna siya ang history. Ang intertextual concerned with comparing the work in question to other literature to get a broader picture. Meaning, dunay duha or tulo ka mga literatures, i-compare ni mo na sila duha, tulo. Pwede, tulo ka authors, tulo ka works, i-compare ni mo siya. I-intertext ni mo siya ba? Ano nasulat niya siya sa ka-author? Kay basin di ay na impluensyahan po siya ito sa ka-author. Kay pare-pareha naman gud sila dating. Ana siya. Pero diha ang pamaagi, napalapad na to ang interpretation sa usa ka trabaho. Wala ka lang nagbase sa usa ka trabaho, but nagbase ka sa daghan pang trabaho. Ingon ni ana ang intertextual. Ang reader response concerned with how the work is viewed by the audience. Trabaho ni sa reader. Dili ini trabaho sa writer. Siya ang mag-interpret, siya ang mag-response ba, siya ang mag-react sa usa ka text. Mubasa siya short story, iyang i-response. Mao na gani nga kung mubasa mo short story, at the end ana, it always na gyud nay mga pangutana. Nay mga pangutana, who is, what is, ana, how? Reader response na siya. Mimetic criticism seeks to see how well a work accords with the real world. Mo to kung gingon ganina. Sample, ang probinsyano. Nabiyan na sila disclaimer sa sugod. Nga ang lahat lagi daw, ang tanan nga mga panghitabo is part lang, dili tinuod na nahitabo sa society, gawa lang nila. Pero the question is, mimetic criticism atong gamiton is, ang probinsyano ba, naga-reflect ba siya sa tinuod na panghitabo? Ang posible nga tubag ni Inis, pwede. Ayan. Correct ba siya? Pwede gamingon na ni, pwede. That's mimetic. Ang moral niya, kaya hisgot man siya, matandog man ang moral ani.
Moral lesson ba ka? Pwede ba? Pwede. Corruption. Dito, daghan kay isang probinsyano. But the telenovela itself, common sense lang atong gamiton, nag-reflect ng yun siya. Nag-reflect yun siya. So that's mimetic. Mimetic meaning mirrored ba? Mirror. Mirror niya. Duha sila, mirror. Ayan. Then beyond the real world are approaches dealing with the spiritual and symbolic, the images connecting people throughout times and cultures. Mga itong mga archetypal na, spiritual na, mga Zeus na, mga mythology na kayo, Venus, mga nana, mga mythology na kayo. Sa Mindanao literature na siya, doon ay mga agta, ano yung mga wakwak, ungo, sigbin, ano yung mga inana. This is mimetic in a sense too, but the congruency look for not so much with the real world. So there's something beyond the real world. Okay? The psychological approach. Unsa ang psychological approach? Placed outside these pools because can fit in many places. Kang kuan man psychological kang Simon Freud or Sigmund Freud. Ang historical of diagnosing the author himself, itong mimetic, considering the characters if they're acting the real world, kung nahisubay ba, parehas ba sila sa real world, archetypal, mga symbols, this is according to Carl Jung or Jungian collective. This is collective unconscious of Carl Jung, wherein he explained that in the world, dunay mga symbols, ug kani nga mga symbols nagkaapekto di sa text o pagbasa sa usa ka magbabasa. Okay? Whether conscious or unconscious, nagituyo ba nagagbutang dira sa author, but it's up to the reader now to interpret that symbol. The response, mo itong ganina. Likewise, feminist, minority, Marxists, and others such approaches may fit in. Mo ito ganina, magtuyok-tuyok sa lamesa. Ang lamesa, nastunga ang text, nagtuyok na sila, historical, mimetic, feminist. Minggang feminist, the text is interpreted by looking into the rights of women. Ayan. Kung makakita kang salida nga underworld, babae man dyan nagdala diha. Si Mila Jovovich. Babae, feminist na siya. Ang feminist, siya ang nagatulak sa patriarchal society. Kung sa una, lalaki, babae, balay lang. Ang feminist, di na pwede na mo. Kami po di ay, boxing ta. Ayan. Kita karon sa sports, ano yung feminism? Ano yung mga babae? Basketball, boxing, MMA, one championship, daghan na kayo dira mga babae. Okay? Ang Marxist naman, ang minority, pwede lang na ito, ma-include na ang minority. Ang Marxist, this is according to Karl Marx. Ang Karl Marx, nga naingon siya nga, there must be equal distribution of wealth. Kamura may dato. Ang saan na lang mi, ano na pobre mi. Binuang man ang inyo. That is Marxism. Kung maingon ka og Titanic, kita kag Titanic, salida nga Titanic, ang Titanic nga barko, dunay tulo ka hugna na. Nasa ubos, na itunga, na po ibabaw. The lower, the middle, and the upper class. Ano mga class? Yang ang middle, mga maestro-maestra lala diha, kapalit lang na ginagmay, motor-motor. Ang upper, mga Ford Ranger din ha. Kortahan na sila. They own, they produce. Sila ang nagkuhan. Kortahan yun na sila. Karl Marx, atong i-analyze kang Karl Marx, mingong yun nga, di pwede na. Yan. There must be classless society. We are equal. Historical, mimetic, yan, pwede na yan, ganina. There are so many possible answers. What does this literary work mean? Different approaches or lenses help us to discover rich and deeper meaning. Each lens has its strengths and weaknesses, yes. Each lens is valuable, yes. Try to become pluralist rather than an inflexible supporter of one. Meaning,
We will use different kind or different or types of criticism para mas mu katag pa, mulapad pa ang atong pangunahuna. Once masabtan na to, mulapad atong nahuna-huna, di na ta makaingon ka nga, well, I understand the world. Yan. So, I think that is all for this day. And next, we will discuss the types of literary theory. And again, from this video, you comment below as part of your participation. I will look into it. Mag-interpret mo dito tapos hatag mo mga learnings ninyo, mga insights ninyo in the comment box ug madtura ko dito ha. Okay, I think that is all this morning. Thank you and goodbye. Keep safe everyone. Enjoy your day. Mabuhay Mindanao.